kabataan ng bata. Siyang tutulong sa atin. Mahal na hari, kami po ng babaeng ito ay nakatira sa iisang bahay. Kailan lang ay isinilang ko ang anak ko doon. Pagkalipas ng 3 araw, ang anak naman niya ang isinilang. Wala kaming ibang kasama doon. Isang gabi, habang natutulog kami, nadaganan niya ang kanyang anak at ito ay namatay. At habang natutulog po ako, tumayo siya at kinuha ang anak ko sa higaan namin. Nilagay niya ito sa higaan niya at tinabi sa akin ang walang buhay niyang sanggol. Hindi! Totoo ba yun? Ano sa tingin mo? Kinaumagahan, nang bumangon ako para bigyan siya ng gatas, nakita ko wala na siyang buhay. Pero nang pagmasdan ko siya sa liwanag, sigurado akong hindi siya ang tunay na anak ko. Hindi! Siya ang anak mo! Buhay pa ang anak ko! Anak mo ang walang buhay na sanggol! Buhay pa ang anak ko! Anong gagawin ni Solomon? Kung walang DNA test, walang paraan para malaman kung kaninong baby talaga yun. Oh Diyos, bigyan mo ko ng kaalaman. Pareho niyong sinasabi na ang buhay ng sanggol ay sa inyo. Kayo! Ikuha niyo ako ng espada! Ano? Sabi narinig ko, espada. Anong gagawin niya? Hatiin ang bata sa 2! Ibigay ang kalahati sa bawat isa! Hindi! Ihiga niyo siya! Pakiusap, huwag niyong patayin ang anak ko. Mahal na hari, mahal na mahal ko ang anak ko. Ibibigay ko na lang sa kanya. Huwag niyo lang siyang papaslangin. Sige, hatiin niyo siya sa gitna para wala sa amin makakatanggap ng bata. Huwag niyong patayin ang bata! Ibigay niyo siya sa babaeng gusto siyang mabuhay. Dahil siya ang tunay na ina. Mabuti naman. Salamat naman. Napakabuti ng hari. Buhay ang bata. Buhay ang hari. Anak ko. Kung ganun siya pala ang tunay na ina. Napakatalino talaga ng hari natin.